Meron ditong pinadala sa atin, board lang. Hindi ko alam kung saan galing. Ito na punit ko na yung bubble wrap. Hindi ko na sana gawa ng vlog to kaso naalala ko padala pala sa atin to para makita naman ni sir kung paano natin siya gawin. Saan galing to? Galing Sarangani. Sender si Sir Gabriel Lagumbay, Sarangani, Malungon, Sarangani Province. Galing ko pala to, Sarangani, Jinsan, no? Ayan, by JNT. Yan talaga galing JNT, pinadala by JNT. Ito, tinanggal ko na. Kung ano ito, board ng LX20. Ano yung pangalan niya? Nakasulat to dito kanina Ayan, LX20. Ang board lang yung pinadala, hindi buong unit kasi mahal daw yung bayad kapag buong unit. Ang problema nito, sana dito lang problema sa may board. Ang problema niyan, kung ang problema ay dun sa input buffer. Daming problema. Okay, ayan secure na secure naman siya Secure na secure kasi naka-bubble wrap. Naka-bubble wrap siya parehas. Power supply, board, tapos naka-karton. Okay naman. Kahit pa paano. Delikado ito kung nagaganda basag-basag. Okay, tingnan natin kung may defect siya or wala. Ngayon, mangyari walang kwanto. Wala tayong supply na pang testing. Yung supply na ginagamit natin is nagamit na natin sa isang amplifier. Although supply na 5 auto pwede naman dito. Ayan. Ngayon baklasing ko muna yung mga naka-bubble wrap na to. Baklasing ko muna. Tapos ayan, salangan natin ng supply. Ito ko na yung bubble wrap. Tad-tad na pala ng repair ito. Ito yung sinasabi ko mga na-persa ito. Tad-tad na ng repair ito. Tabi-tabingi na. Channel B, Channel A. Ito yung power supply niya. Transformer na lang kulang. Tapos ay lumiyab. Lumiyab pala ito. Lumiyab. Okay lang, ayusin na lang natin. Tapos lagyan natin ng fuse to ito. Ngayon, ito muna yung ikuha natin. Ito muna yung gagawin ko. Need ko pa rin baklasin ito dahil although kompleto na sana 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 kompleto na pala. Naka 5 pairs na ito. Ito naman 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pwede na. Ito lang yung nakalas. Pwede ko palang hinangin to sa labas. Okay. Tapos dito kahit katirin na lang to. Kahit katirin na lang. Okay, tapos salangan natin. Ayusin pala muna natin to. Although ito na lang pala muna. Naguluhan ako. Unahin na lang pala natin ito. Dito natin unahin natin to. Lagyan natin ng fuse to. Tsaka lagyan natin ng transformer kasi pang testing natin mamaya dito. Nabaklas ko na yung diode dito. And then lumiyab nga ito. Baka hindi nila napansin ni sir to. Yan lumiyab Parang nagkaroon ng corroded and then nagkadikit or may dumikit na anong bagay na metal. Tapos nagka-short kasi yung ito na linya ay ground to ground or center tap nya. Tapos dumikit sa may AC. Dumikit sa may AC line. Di ba? Ngayon putol na yung ground papunta dito sa may ito ni 15. Basta may naputol na linya dito. May naputol na ground yan. Ngayon ang gagawin natin, putulin na lang natin ng tuluyan to dito para hindi na siya magkaroon ng ground. Tapos mag-jump lang tayo ng wire dito papunta dito or dito. Basta mag-jump lang tayo ng wire dito. Ilayo natin siya dito. Kasi kung pilitin natin dito, nangingitim na yan. Baka dumaloy pa ulit yung kuryente. Okay? Ngayon maglagay na ako ng fuse. Sabay jumper na. Ito na, naglagay na tayo ng fuse. Ayan Dito ako naglalagay. Kahit sa yung buong unit talaga, sa mga nanonood lagi ng gawa natin, kabisado naman na nila yun Dito tayo naglagay ng fuse. Ayan. Tapos dito. Okay, kailangan mo lang gawin is iangat mo lang yung diode. Diode kasi ito, iangat mo lang to para
makapaglagay ka ng fuse dito. Okay? Ayan, ngayon meron namang fuse yan. And then kung itatanong nyo kung anong value ng fuse ang nilalagay ko, 15 ampere lang nilalagay ko dito. 15 lang para once na magka-error is aktibo siya, bibigay agad. Okay? Ganda niya tingnan. May kwan siya, may holder or patawag fuse box. Kung wala kayong ganito, pwede naman kahit yung alambre na makapal lang, patayo na lang, iinang mo lang sa may fuse. Pwede yun. Diskarte lang basta gusto nyong magkaroon ng fuse line yung unit nyo. Okay, ngayon balik ko tong diode. Tapos, ayun na, diretso na ako dito sa may isang channel. Inayos na natin tong mga nakalas na bloke. 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 pairs ito. And then chinik ko naman para wala namang shorted na iba na. Tapos hindi ko na muna ginamit ito. Mamaya na lang, o di kaya walay na lang natin yung true ball yan. Although okay naman na ito, naayos naman na natin yan eh. Ito na lang, diretso inject na lang tayo kasi may supply naman tayo na ito nakahanda na. Itong brown, positive, blue, negative, and then ito is ground. Ngayon kung saan or paano mag-shoot na wala sa supply nya, ito lang, inject nyo lang dito. C5200 positive, and then A1943 is negative. Tapos kung saan hanapin yung ground, diba? Wala naman dito, wala naman nakalagay kung saan yung ground. Ito lang yan, paa ng 10 ohms. Yung 10 ohms na yan, kabilang paa nya is papuntang ground yan. Tapos magsisiris yan papunta sa may 104. Yan. Tapos yung paa ng 104 papunta sa may emitter yan, papunta sa may speaker out. Okay? Yan. Dito ko maglagay ground yan. Ito ground, diretso yan papunta rito. Yan, papunta sa may relay. Tapos dito papasok naman siya dito sa loob. Ito ground. Basta ito sa may paa ng resistor na to na 10 ohms is ground yan. Okay, ngayon fixed bias na rin tayo pala. 1.8 ito. Hindi ko na binaklas, pinutol ko na lang. Tamad si Solid G. Tamad si Solid G. Ayan, 1.8K. Tapos dito sa may isa na ito. Ito 200 ohms. Okay, 200, hindi pala nakainang na maayos. At 220 ohms ito, differential. Ngayon, try natin kung nagiging normal ito. Ito yung supply natin supply ng AB502 ito. Upgraded na nga ito eh. Ayan. Ngayon, kailangan kapag technician kayo or nagre-repair kayo, kailangan meron kayong mga ganito, yung pang-inject na supply. Okay? Meron pa akong mas mataas na supply kaso ginamit natin dun sa may NBX3. Okay, tingnan natin. Ayun lang. Parang umilaw kanina. Ulit. Wala naman. Kala ko umilaw. Hindi magre-relay ito kasi walang supply yung relay. Walang supply ng relay. Ito tester natin dito. Walang bias Ito meron na. Pagdating dito may mga na-open yata. Dito meron mababa yung bias nito kasi mababa pa yung supply tataas yan kapag mataas na yung supply. Dito meron. Dito meron din dito. Pagdating dito meron din. Dito meron din. Pagdating dito wala. Ba't ganun? Mukhang open ito. May na-open na resistor. Nilagay ni sir siguro to, binalik niya na open ito. Kulang, babaklasin pa tayo nito. Ito open ito. Hindi lang pala nakahinang kalas maluwag siya. Kaya pala okay na ito, working ito. Ngayon, pwede naman natin patunugin to Patunugin natin. Nag-inject na sana ako ng supply kaso parang hindi nagre-relay to.
sirain pa naman yung relay ng LX20 na ito. Yan, ito ako nag-inject oh. Yung kung susundan nyo yan, yung itong dalawa, yung dalawa na to papunta to dito sa may sensor. Dito sa may thermal sensor dito. Dalawa. Tapos yung kasunod niyan ay parang blanco. Kasunod ay, teka lang ha, sundan natin. Parang blanco tong isa eh, or ground yata to. Tapos positive papunta sa dito, positive papunta sa dito, yan. Tapos yung itong guhit na to sa gilid ay ground ito, ground. Yan, guhit sa gilid, ground. O yan. Parang ayaw mag-relay. Pero double check ko rin muna, double check natin muna. Tanggal ko na yung relay. Sira ka talaga kasi may pumapasok na voltahe dito eh. Pero ayaw niya mag-trip. Kung mapapansin nyo sa mga vlog ko, di ba, kadalasan nagpapalit ako ng relay nito. Sirain to, yung arrow speed na ganito relay. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Ayan, dyan pa rin yung supply. Nakalagay pa rin dyan oh. Okay. Okay, wala kang marinig na magti-trip dyan dahil walang relay. Pakita ko na sa inyo na may supply siya. Ayan o. Diba may 12 volts siya. Oh. Okay, palitan natin ah. Ito, take 2. Kung kanina eh diretso ko siya dito sa may supply na dito. Ngayon, dito ko na ilagay sa mismong power supply niya para hindi na pa umahaba yung video ko kasi mamaya ititesting ko pa ulit lalo lang haba. Ngayon kanina pala kung bakit ayaw mag-relay dito, naalala ko nagkabaliktad pala kanina, ilagay ko sa negative positive dito ng supply ng 12 volts. Dali yung isang transistor. Saan na ba yun? Wala na. Basta nasira yung isang yung isang 5551. Kaya ayaw mag-relay yung relay. Although okay lang naman yan, ganoon talaga, kasama yan sa trabaho natin. Tama naman yung inject ko, nagkabaliktad lang pala kanina. Ngayon, eto na, dito ko na siya ilagay. Ngayon, ang pagsalpak niyan, sundan nyo lang, ito to, may data naman to dito eh. Ito may data naman, ito, pakita ko sa inyo. May data naman to dito. Dito ground, dito AC. Kumbaga yan na yan sa taas oh. Yan, ito AC ground. Doon ko lang siya ininang sa baba kasi pag ginangan mo yan dyan sa may terminal, baka babara yan, mahirapan magpasok mamaya yung terminal. Dito natin siya talagay AC ground. Tapos dito naman sa may maliliit na supply, may maliit na data dito. Medyo mali ito dito eh. Hindi, tama naman pala. 017 tapos 17017. Tama naman pala, akala ko mali. Yun lang din, sundan nyo lang yan. Ito to 17017 tapos 017. Kaso wala tayong 17, 9 nang nilagay ko. Actually mga nasa 12 ito eh. Although pwede naman yan, para lang naman sa may fan nito and then relay. O yan, nilagay natin ha. Dito pa rin tayo naginang kasi pag dyan tayo maginang sa taas, babara yan. Magkakaroon ng bara yung socket. Mahirapan pagbalik si bossing. Okay, ganyan na yung sistema niya. Tapos, siyempre papaganahin natin dito. Yung nandito. Itong socket niya. Ito, papunta to sa may relay. Papunta sa may, dito sa may relay section. Okay? Tapos ito, positive, negative. Yung ground niyan, dito rin dumaan yung ground kasi naka-common ground lahat ito. Tapos pinalitan natin ito, yung 0.25 kasi kanina open to dito, sira yung nalagay ni bossing. Ngayon pinalitan natin. Okay, tapos okay naman na ito eh, working naman eh. Tinanggal ko lang heatsink dito kasi nagpalit pa ako ng relay. Akala ko sira yung relay, yung pala supply lang. O yan, tapos dito na tayo. Ground. Tapos ito yung signal natin, audio input. Ito yun, ground, common ground. Tapos ito signal in. Dito yan oh.
Yan, in yan. Okay? Tapos ito yung speaker out dito sa my relay. Ito naman siya, ito. Yan, dito lang tayo naghihinang sa may baba para yung lahat ng socket terminal is hindi magkakaroon ng bara. Yan, dito tayo naglagay. Ngayon, yung input natin, ito, phone jack. Nakadiretso ito, wala itong control. Tinatamad ako maglagay ng control. Once na magkaroon ng supply yan, kung gaano kalakas yung audio na ibibigay mo, yun na yung ilalabas niya kasi nga wala namang control ito. Okay? Okay lang yan. Importante tumunog siya. Ito yung audio source natin, cellphone. Dito na lang tayo mag-adjust ng volume. Kailangan baba muna natin yung volume dito. Baba na, play natin. Yung supply na ginamit, ito pa rin ha. Supply na 5 auto ito. Okay? O yan, nag-trigger. Ang isang nagti-trigger is ito. Ito yun sa may soft start. Kasi dito rin siya kumuha sa may 12 volts. Nag-relay ha. Ulitin natin. O, ayan. Ngayon, volume natin to. Ayan. Meron. Okay, working na siya. Meron na, okay na ito. Matunog na eh. Wala natin baka mamaya umiinit. Hindi naman siya gano'ng umiinit. Okay, working na. Ngayon, ibalik ko muna sa heatsink to. Tapos, pasada tayo sa may channel. Ano bang channel yan? Basta yung sa isang channel. And then, yung power supply natin, it means, okay na. Goods na siya. Doon lang talaga nagka-problema sa may diode na siguro nagkadikit yun. Kaya pumuputok siya. Sabi kasi ni Bossing, pumuputok na yung fuse nito. Okay, working ng channel or isang channel natin. Doon na lang sa isa. Binaklas ko na yung isang board. And then, ang dami pala sira nito. Hindi na nakahinang ito eh. Na ganyan na itsura oh. Siguro ginawa ni Sir to. Kaso hindi niya na madali-dali. Ito yung sira. Lahat ng mga mahaba na to sira to. Short. Yung mga maiksi, yun pa yung buo. Ito mga buo ito, yung mga maiksi. Siguro buinunot siguro ni Sir ito sa iba, tapos nilagay dito. Ito lahat ng mahaba, sira yan. Sira talaga. Pakita ko sa inyo. Ito, shorted din. Ito, shorted din ito. Ito, shorted din. Lahat ng mahaba, shorted eh. Ito, short din. Tapos itong maiksi, ito naman yung buo. 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 Buo, 5. 5 yung bali ilang pirasong C5200, 2, 3, 2 1943, 3 5200. Tapos ito nagti-trigger ang relay. Normal, pwede natin i-kuha na to. Pwede natin i-diretso to. Buo naman yung relay. Pwede nang salangan ng heatsink yan. Ito. Ayan ba, nag-relay. Okay. Ngayon, i-fix bias ko na. Tinanggal ko na nga yung biasing nyo. Fix bias natin. Tapos, ito, ayusin natin to. Ayusin natin itong mga resistor. Ang gagawin natin, ipatayo na lang natin to. Patayo na lang siguro. Or, although pwede naman pag ganito. Okay na, basta bahala na. And then check ko muna yun, baka mamaya open ng mga yan. Katulad sa isa, open. Kinumpleto ko na kasi hahaba lang yung video natin. Altan ko na, ilan ba yung sira? 5. Yan. Tapos nag-check na ako, buo naman. Buo naman yung ibang mga parts. Although pinaghihinang lang natin ng maayos. Ayan, naka-fix bias na yan ha, 1.8K tapos 220. Ayan, tapos sinayos natin tong pagkahinang. Iba kasi nakaangat na, hindi na siya nakahinang na maayos yung mga bloke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tapos, ito pa rin proseso kasi ito pa rin yung supply na ginagamit natin eh. Para malaman talaga natin kung working siya sa sarili niyang supply, di ba? Okay? Ayan na, nakakabit na. Positive. And then yung itim, negative. Yung ground, dito yan. Naka-common ground siya. Okay? Tapos, ano ba? Ayan. Ayan natin. Relay. Nag-relay rin ito. Tapos tingnan natin kung dalawa yung umiilaw.
Okay, dalawa rin. Ayun, magsukat tayo. Buti hindi ko pinanginang. O ayan, may bias na. Nung hininang ko kanina na hindi ko chinik, hindi haba lalo yung trabaho natin. Okay na, working na. Pwede na ilaban ito. Pwede na balik to sa may sa may heatsink. Tapos testing natin yung audio nya. Pinahiring ko na ulit siya. Ito, pasensya na, medyo maiksi yung wire. Ayan, naka-inject pa rin yung supply papunta dito. Positive, negative. Tapos ito, hindi ko siya ininang. Tinusok ko na lang, may butas eh. Kasi pag ininang mo yan, magkakaroon ng bara. Mahirapan si bossing pagbalik ng terminal. Ito, speaker out. Tapos dito yung input. Yung input dito natin in-inject. Ayan, dito. Same lang din sa proseso natin sa isa na yan, oh. Okay, ngayon cellphone natin, ito yung kanyang pang-audio source natin. Wala rin control yan. Walang control. Ang gagawin lang natin, inaan natin to dito. Okay. Ayan, nag-relay. Ayun. Meron. Lahat tayo music, baka makapiright tayo. Ito, hala na, ito may floater natin to eh. Ayan, tumutugtog na yan ha. Ano? Okay na, working na. Para hindi umaba yung oras natin. Ngayon, balikan natin yung mga ginawa natin. Ito, meron ng fuse yan ha. May fuse na. Ni-repair natin to, working na ito. Tapos, yung isang board, naka-fix bias na rin yan. Working na rin yan. Ito, okay na rin to, working na. Okay. Sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician kung paano mag-troubleshoot ng mga gantong unit na padala sa inyo. Wala kayong power supply, di ba? Kailangan nyo lang ganito. Gumawa lang kayo ng, or kahit yung 5 auto, pwede yan. Tapos, yan ang magiging silbi nyo pag-inject. Ito kasi, may kasama kasing power supply, kaya dito natin siya nirekta. Pero ito talaga yung pangkuhan ko, o testing ko. Kasi ganun din eh. Kung hindi natin in-inject yan dyan, wala rin, magto-troubleshoot ulit tayo. Gagawa ulit tayo ng video dito. Haba lang lalo oras natin, di ba? Sir Gabriel Lagumbay, ayan, ng Sarangani. Okay na itong pinadala mo sa akin na board. Working na ito. Pwede nang salpak ulit to dyan sa may casing nya. And then, ingatan na lang pagbalik. Mahirap na magkabaliktad yung negative positive. Tapos wala kayong bulb. Tapos yan. Tingin ko, kaya pumuputok yung fuse sa AC line dito dahil nga nag-short yung sa may diode nya. Okay? Ayan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. Ayan, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.